prayer of Sister Melinda. Sister Melinda here. Sister Shirley, pwede po kayo mag-opening prayer. Wala pa po si Sister Melinda. Let us focus ourselves to this, our gawain this afternoon, mga kapatid. O dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Nagpapasalamat sa iyo mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Panginoon, kami po'y humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, ay itataas namin ikaw, Panginoon, ang iyong gawain na Church of God in Christ Jesus. Panginoon, basbasan mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, na ang lahat ng bumubuo nito, Panginoon, ay iyo pong gamitin sa iyong upasan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Naway ang kanyang mga pangaral na galing sa iyo, Panginoon, ay maging isang tulong sa amin upang kami ay magkaroon ng spiritual life, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na may magkababaang loob, Panginoon, na ang aming mga naririnig na yung pagdaraang oras, Panginoon, ay isabuhay po namin, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng mga nakikinig, Panginoon, dito po sa UK, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, kung sino man po, Panginoon, na nakikinig at makikinig, Panginoon, itong aming gawain ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami nagpapakumbabang aming gagampanan ang aming gawain para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga ginagawang ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay basbasan po kami na iyong mapagpalang kamay, Panginoon. At ano ma, Panginoon, ang aming mga balikat namin, Panginoon, mga balikat namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, na ibinibigay na namin sa iyo, Panginoon. Ano man po, Panginoon, na nangyayari sa aming buhay, Panginoon, sa aming buong pamilya, Panginoon, ay ibinibigay na po namin sa iyo, Panginoon, upang kayo po, Panginoon, ang magbigay ng iyong karapatan upang makamtan namin kung ano po ang ipagpapala sa aming buhay, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat ng iyong mga gagamitin sa gawain ito, Panginoon. Ang mag-aawit, Panginoon, ang mag-IT, Panginoon, bastasan mo po, Panginoon, na naway ang kanyang mga salitang bibitawan, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga nagtatrabaho sa kasalukuyan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay gawaran mo rin po, Panginoon, siya ng iyong mapagpalang kamay at iligtas sa lahat ng kanyang mga ginagawa, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa tuwing araw na ito, Panginoon. Na kami, Panginoon, nakikipag-isa sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ay isang Diyos na dapat sundin lahat ang iyong mga pinag-uutos, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga buhay na ipinagkakalob sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay utang na loob namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon,
Kami po'y nagtitiwala sa iyo at maniniwala, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay diringgin namin, Panginoon, at gagawin namin, Panginoon, sa abot ng aming makakaya, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan ay pinagkakaloob mo po, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa biyayang at kagalingang ipinagkakaloob mo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa mga kapatiran naming naririto, Panginoon. At nawa, Panginoon, kami ipumpasmasan pa at makaakay pa, Panginoon, ng maraming kaluluwa na upang makilala kayo, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aking samot dalangin at papuri, parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Psalm chapter 1, verses 1 to 6, the way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He's like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. The words of the Lord. So we'll go with the praise and worship songs. Mga kapatid, magandang araw po, magandang gabi sa inyo. Kami po inyong samahan sa pagpupuri sa pamamagitan ng pag-awit sa ating Panginoon. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, mapupurihan ka.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin at aawitan kita. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin at aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti
So after the praise and worship song will be the inspirational talk of Sister Mary. Magandang araw po sa inyong lahat diyan, mga kapatid, sa lahat po ng sa lahat po ng mga nakikinig, saan man kayo naroon, saan man sulok kayong mundo, Panginoon. Maganda pong araw sa inyo lahat at ganun din po dito sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyo. Ang aking ihahayag ay mula kay San Juan 6:51 to 58. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailaman ang sinumang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ako ang tinapay ng buhay. Ito yung sinabi ni Jesus upang kanyang ipaalam sa atin na hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos sa ating buhay. Ito ay parang pagkain na mahalaga sa buhay ng tao. Kung walang pagkain, wala ding buhay. At kung wala ang Diyos sa ating buhay, paano ang saysay ng ating buhay? Ang sinasabi dito, ang Diyos ay mahalaga sa ating buhay. Minsan, kalimitan naman sa atin na nagkukulang tayo sa pagpapahalaga sa Diyos. Nakakalimutan nating manalangin, ang maglaan ng panahon para sa ating Diyos. Nauna ang ibang bagay sa mundo na tulad ng pagkakakitaan, na tulad ng nagpapasaya sa atin, na parang yung mga bagay nagpapasaya na parang tingin natin sa sarili natin ay ito na ang pinakamahalaga.
minsan, sa pag, minsan, madalas na, pero pinipilit ko talaga na makasama dito minsan. Pero merong pinipilit ko talaga na lagi akong maka-join dito sa ano natin, dito sa ating Church of God. Kasi pag ilang beses akong hindi naka-join dito, pag kami na nag-uusap ng kapatid ko, si ate, hindi naman niya ako sinesermonan. Sinasabihan lang na ako na inuuna mo pa yung ibang bagay kaysa sa kaysa sa pagsa kaysa sa pagsama dito sa ating gawain na makinig. Pero pag ganoon, alam ko ako ang mali, kaya tumatahimik na lang ako. Totoo naman kasi minsan na inuuna ko pa yung iba bago ang ating Panginoon. Kaya sabi ko para hindi na ako hindi naman sermon, parang nire-remind lang ako ng ate ko. Yung talagang pinipilit ko na, hindi naman pinipilit, kusan talaga akong sumasama dito. Kaya sabi ko, ang lahat naman ng bagay, ang lahat ng bagay ay lilipas din, ang lahat ay mawawala sa mundo, mawawala at lilipas. Ngunit yung ating pakikipagrelasyon sa Kanya ay hindi dapat mawala. Tayo'y laging kumapit sa Kanya at manalig sa Kanya dahil merong katiyakan ang ating buhay pag tayo'y nasa Kanya. Isa pa dito, ito pa ang ibig sabihin na ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Tulad ito ng ordinaryong pagkain na nagbibigay sigla at lakas sa atin. Ang Panginoon bilang tinapay ng buhay ay nagbibigay din ng sigla at lakas sa ating buhay. Ang lakas na ito ay mula sa Diyos upang mapaglabanan natin ang mga pagsubok, ang mga kahinaan natin sa pananampalataya. Malalagpasan natin lahat ito kung malalagpasan natin lahat ito kung tayo ay nasa Diyos. Ang Panginoong Hesus ang nagpapalakas sa ating buhay dahil siya ang tinapay ng ating buhay. Siya ang ating lakas. Kaya unahin natin ang Panginoon. Unahin natin siya sa lahat ng bagay. Dahil ang Diyos siya ang nagbibigay. Lagi tayong magbigay ng panahon sa Diyos dahil ito lang ang ating makakapitan. Lagi tayong kumapit sa Kanya dahil anumang hirap ng ating buhay, ang anumang problema, ang ating mga hindi matapos-tapos na problema, ang mga pagsubok, ang lahat ng mga bigat sa ating pinapasan, doon lang tayo kumukuha ng lakas sa Panginoon. Makilala pa natin ang gusto ang ating Panginoon dahil para malasap natin ang kanyang patnubay sa atin dahil hindi naman natin kakayanan ang ating sarili kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kaya tayo ay laging huwag nating ipagwalang bahala lahat ang mga
ang mga ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Siya lamang talaga ang ating kailangan, wala nang iba. Kaya Panginoon, sa sandaling ito, alam po namin, Panginoon, na ang inyong mga lingkod ay inyong pong pinapatnubayan. Ginagabayan, Panginoon. Kaya, Panginoon, wag nawa kaming mawalay sa iyo dahil kakapit kami sa iyo, Panginoon, dahil may katiyakan ang buhay namin sa iyo. Huwag niyo po kaming papabayaan. Ito lamang po mga kapatid, nawa nakapulot kayo ng aral sa aking isinire sa inyo dahil po siguro naman po ito po ang magiging kahit papano ay minapulot kayo. Salamat po sa inyo. To God be the glory. Amen. Thank you very much po, Sister Mary. So before we go to the preaching and the gospel, I'm going to sing the Seek Ye First. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. And it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah, hallelujah. One shall not be my bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah.
na makinig ng kanyang banal na salita every Sunday ay talagang kayo'y sa Diyos. Talagang kayo ay maaari ko sabihin tinatawag ng Diyos para sa kaligtasan. Basahin natin sa aklat ng 1 chapter 8 verse 47. Pakibasa mo nga, Kobe. John chapter 8 verse 47. Wait, it's taking time. Tayo nawala rin, Kobe. Walang signal. No, it's Nawala ang Bible. Babasahin ko na lang. Ini. John chapter 8 verse 47. Yaman. Nakilagay mo ako, hindi? Yeah. Whoever is, pakibasa mo nga. At ako'y nahihirapang magbasa pagka ang salamit dito. whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. So, ito po ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo nang kaharap po niya yung mga Hudyo. At ang sabi po niya rito, whoever is of God hears the word of God. So, dito po ipinakikita ng Panginoong Hesukristo kung kayo ay patuloy na nakikinig, kusang loob na nais ninyong makinig ng kanyang mga banal na salita, ay talagang kayo isa Diyos. Ay paano naman kung kayo ay hindi nakikinig ng salita niya? Whoever is of God hears the word of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. So, yun po palang mga ayaw makinig ng mga salita ng Diyos. Ang sabi naman niya rito sa ikalawang sentence na binanggit niya rito ay hindi para sa Diyos. So, ako'y naniniwala na ang bawat isa sa inyo ay talagang sa Diyos sapagkat kayo'y nakikinig ng kanyang mga banal na salita. So, magandang araw po sa bawat isa sa inyo na talagang every Sunday ay naririto sa ating payak na gawain ng paglilingkod sa Panginoon upang makinig ng kanyang mga banal na salita. Nasabi ko pong pinakasimple ang ating ginagawa na paglilingkod sapagkat maliit na grupo po lamang tayo at tayo po ay hindi kagaya ng ibang mga grupo na talagang medyo bongga ang dating. Tayo po ay nasa pinakamababang uri ng ating paglilingkod kasi mahirap lamang po tayo eh. Wala po tayong sapat na kayamanan para talagang makilala tayo sa buong mundo. Gayunman, ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa sa atin kahit na sa pinakasimpleng pamamaraang tulad nito ay ninanais nating makapaglingkod kahit man kaunti sa Panginoon sa abot ng ating makakaya. At ako'y nagpapasalamat sa inyo mga kapatid sapagkat kayo'y nagtitiyaga na makinig ng kanyang mga banal na salita. So, talagang patungo tayo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Meron po akong nais na ipabatid sa inyo ng kaunti kasi dapat po nating isipin na yung mga sinasalita ng ating Panginoong Hesukristo talaga pong totoo po yun at walang maaaring magpasubali sa kanyang mga banal na salita. Tulad po ng kanyang sinabi doon sa aklat ng Hebrew, chapter 9, verse 27, ito po ang sinasabi sa aklat ng Hebrew. And just as it is appointed for man to die once,
and after that comes judgment. So, meron pong itinakda ang Diyos na ito po hindi mapapabulaanan ng kahit sino. Ang sabi po rito, as just it is appointed for man to die once. Talaga po yung kamatayan, itinakda po yun ng Panginoon. Nakatakda po ang kamatayan at walang taong maaaring magsabi na hindi siya mamamatay. Lahat po tayo ipatungo roon sa sinalitang ito ng ating Panginoon Jesucristo at wala po namang makakatutol dito sa salitang ito. And just it is appointed for man to die once. Totoo po yan. At sa paglipas ng panahon at mga salit-saling lahi ay nakita na po natin na talagang yung ating mga ninuno, kanununuan ay lahat po sila ay nagkaroon ng namatay silang lahat. So, nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo at talagang hindi natin pwedeng matutuluan. Pakilagay mo nga uli, Kobe, yung 9:27 ng Hebrew. And just it is appointed for man to die once. So, meron pong itinakda na kamatayan ng bawat tao. At meron din pong itinakda na judgment. And after that comes judgment. Kung ang appointed na kamatay ng isang tao ay itinakda ng Diyos, itinakda rin niya na tiyak na magaganap yung judgment. Kaya yung judgment po, yan po yung dapat nating paghandaan. Habang tayo ay nandito sa daigdig na ito, kailangan tayo'y magpundar. Ika nga, kumbaga sa paghahanda sa pamilya, dapat tayo'y nag-iisip na kung paano yung ating plano sa hinaharap sa mga anak. Nagkakaroon na tayo ng paghahanda sa mga anak. Nag-iipon na tayo. Nagtitiyaga na tayo para sa pagdating ng panahon para sa ating mga mahal sa buhay. Ganun din po ang dapat nating isipin sa spiritual. Kailangan po meron din tayong paghahanda sa spiritual. Kung paano tayo naghahanda sa daigdig na ito para sa kinabukasan ng ating mga anak, ganun din na dapat tayong paghandaan natin yung hinaharap ng ating mga kaluluwa. Napakahalaga po yun sapagkat ang ating pong katawan ay binubuo hindi lamang ng physical, kundi spiritual, body and soul. Sabi nga, body and soul and spirit. Yan ang kabuuan ng ating persona o pagkatao. Basahin natin sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Pakilagay mo ako, Kobe. Chapter 5 verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, iyan po ang sinabi ni Saint Paul in his letter to the Thessalonians. Now, may the God of peace himself sanctify you completely. Kailangan tayo masanctify, mapabanal. And may your whole spirit, yung ating espiritu, and soul, yung ating kaluluwa, and body, yung ating katawang ito, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, kailangan po walang kapintasan yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, at yung ating katawan sa pagharap natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, napakahalaga po na talagang mapanatili nating blameless o walang kapintasan yung ating katawan at paano natin makikip yung ating katawan na blameless sa ating pagsunod sa kanyang mga banal na salita.
Sabi nga ni Sister Merly kanina, ay dapat daw priority. Totoo po naman yun. Dapat priority. Kaya sabi niya, kapag siya sinasabihan ni Sister Shirley na unahin ang gawain, hindi na siya nakibo. Kasi tama naman niya ang sinasabi ng kanyang kapatid. Maganda po yan, Sister Merly. At alam ko po naman na talagang kayo ay hinihipo na ng Panginoon at nagkakaroon po kayo ng interes sa kanyang mga banal na salita. Kasi gusto po ng Panginoon ay yung hindi tayo pinipilit. Ang gusto po kasi ng Panginoon yung kusa, yung voluntary. Parang narinig ko sa inyo, kayo'y voluntaryo na nagnanais na maglingkod. Napakaganda po noon sa Panginoon. Nagagalak po ang Diyos pagka ganoon. Basahin natin sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 19. Ito po ang sinasabi. Isaiah chapter 1 verse 19. Sa mga nagkukusa po ito, yung hindi kayo pinipilit sa paglilingkod. Ay, basa mo ko. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Itaas mo nga sa 18, verse 18, tuloy-tuloy hanggang 19. Come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. So, if you want to eat the good of the land, kailangan tayo willing and obedient. Sa paano tayo magiging obedient? Itaas natin sa 18. Pakilagay mo nga uli 18. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Doon po sa obedient, doon sa willing and obedient, ito po kasi ipangako doon sa mga willing and obedient na Tagalogin nga natin ito pangako ito ng Diyos kapag ikay willing and obedient. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe, bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ito po ay pangako doon sa may kusa. May kusa. Yung 19, Tagalogin din natin copy. Kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So, napakaganda po sa Diyos yung ating pagkukusa. Yung hindi dahil kaya tayo nalapit, dahil sa mga prosperity, kaya tayo nalapit sa Diyos, ay hindi dahil doon sa lamang sa mga pagpapala. Tayo'y nagkukusa na lumapit sa Panginoon sapagkat gusto natin na masunod yung kanyang kalooban at tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, siguro malinaw sa atin na ang bawat isa sa atin darating sa hantungan ng ating buhay. Darating tayo sa hantungan ng ating buhay. Kaya samantalahin natin habang may pagkakataon tayo para masunod natin ang kanyang mga banal na salita. Kasi sa kabilang buhay, doon sa pag namatay na tayo, nasa panahong tayo'y namamahinga na yon, wala na tayong magagawa ron. Basahin natin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Ito po sinasabi. Chapter 9 verse 5. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. So, malinaw po ito sinasabi ng Diyos, for the living know that they will die. Kaya nga po may appointed time ng kamatayan
At alam natin yan na darating tayo yan. For the living know that they will die, but the dead know nothing. Pag namatay na po tayo, wala na tayong magagawa. Ending na yun ang istorya ng buhay natin. And they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Wala nang reward, kasi wala ka nang magagawa di wala nang reward. Pero habang ikaw ay nabubuhay pa, may reward, my dear brothers and sisters. Ang reward, kung tayo'y susunod sa kanyang mga banal na kautusan at salita, ang reward, eternal life. Yun po ang sinasabi. Kaya ano ang inihihimok ng mga ngaral sa atin? Ang himok niya ay tayo'y gumawa habang tayo'y buhay pa. Basahin natin sa 9 verse 10 naman. Verse 10 naman. Ilagay mo sa 10. Pakibasa mo, Kubing. Whatever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. So, yan po ang sinasabi. Whatever your hand finds to do it with your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. So, habang buhay po tayo, kailangang ating i-invest na. Sabi nga ng pinag-aralan nating ang tumalakay yata nito si Sister Shirley, ay mag-impok tayo ng kayamanan hindi rito sa lupa, kung hindi sa langit tayo mag-impok ng kayamanan, sabi niya. So yan po yung ipinagagawa sa atin. Whatever your hand finds to do it with your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. Habang tayo'y malakas pa, mayroon pang magagawa, ay gumawa na tayo ng gumawa, sapagkat sa daigdig ng mga patay ay wala na po tayong magagawa. Ending na yon ng ating buhay. That is the end of our life. So maganda po yung meron tayong sinimpan. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ng kaunti ay paano tayo makapag-i-store ng treasure in heaven. How can we store treasure in heaven? Basahin nga natin doon sa aklat ng Mateo 6:18, Mateo 6:18, 19. Matthew ba yan? Matthew 19. Pakibasa mo, Kobe. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Ito po sabi ng Panginoon Hesukristo. Ang Panginoon Hesukristo po nagsalita nito Do not lay up for yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Tuloy natin sa 20. But, pakibasa mo, Kobe. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Yun po, malaking pagkakaiba ng pag-iingat ng kayamanan sa lupa at sa langit. Sa lupa, merong kinakalawang yung kayamanan pag inilagay mo sa baul. Pag sa lupa ka nag-impok ng kayamanan, nilagay mo sa baul, natiktikan niya ng mga magnanakaw, papasukin ang bahay mo at maging mitya pa ng kamatayan mo. Pag ikaw ay dito nag-impok ng pera sa lupa, ganyan. Kasi ang sabi po niya rito sa 19 nga ulit, pakabalik mo nga ulit, Kobe. Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Dito sa lupa kasi, ganyan po yung kinauuwian. Kinakalawang yung ating kayamanang inimpok, at
yung mga magnanakaw, nagiging target po ng magnanakaw yung mga kayamanan pag dito sa lupa. Yan po ang pangkaraniwan nagaganap at yan po totoo po yan. Kasi meron po mga bahay na talagang meron mga akyat bahay, pinapasok nila yung mga bahay-bahay dahil sa iniisip nilang merong kayamanan na natatago roon. Na kung minsan nagiging sanhi ng kamatayan ng ng pamilya o ng anumang miyembro ng pamilya. Ganyan po. Ngayon, yung pag-iimpok po naman ng sa langit, na yan po ang napakahalaga po nating impukin. Yung kayamanan sa langit. Paano naman natin iimpukin yon? Ang pag-iimpok po ng kayamanan sa langit, dito rin sa lupa natin yun iniimpok. Hindi yung baka akala po natin pag namatay tayo saka pala tayo mag-iimpok doon sa langit. No. We have no more chance to store treasure in heaven kapag dumating na yung appointed time natin. So habang hindi pa po dumarating yung appointed time o yung ating kamatayan, we have to store treasures in heaven. Kailangan na po tayo mag-impok ng kayamanan sa langit. In what way na tayo ay makapag-iimpok ng kayamanan sa langit? Na sabi nga ng Panginoon, habang nag-iimpok ka rito sa lupa ng kayamanan sa langit, hindi naman yun mananakaw. Kasi sa langit po ay hindi mananakaw yung kayamanang iniimpok natin dito sa lupa. Ano ba yung iimpokin natin? Paano tayo makapag-impok sa langit ng kayamanan na dito natin sa lupa gagawin? Basahin natin sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 45. 45 nga yata. Basa mo nga po, okay? 45. Yan sabi ko, hindi 40. Ayan. The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So, malinaw po ito na ang pag-iipon ng kayamanan, ng treasure. Ang sabi po rito, the good person out of the good treasure of his heart produces good. So, yung po palang kayamanang yun ay dapat nagmumula sa kaibuturan ng puso ng isang tao. Good treasure of his heart produces good. So, sa puso nagmumula. Yung sa puso mo dapat matanim, mamahalin mo yung iyong asawa, mamahalin mo iyong mga anak, and then you are storing treasure in heaven. Tapat ka sa iyong pamilya, tapat ka sa iyong asawa, mabuti kang anak, ikaw ay masunuring anak, may ino-honor mo ang iyong magulang, ang iyong ama at ina. So you are storing treasure in heaven. Kasi kung mabuti yung ating puso, good treasure of his heart produces good. Kung ang laman ng iyong puso ay yung masunod mo ang kalooban ng Diyos, yung po'y nag-iimpok tayo ng kayamanan doon sa langit. Halimbawa, tumutulong ka sa mga mahihirap. Kusang loob mo yun. You are storing treasure in heaven. Kung ikaw ay magalang na anak, mapagmahal na anak, mabuting anak sa iyong mga magulang, you are storing treasure in heaven. Tapat kang asawa, malaki ang respeto mo sa iyo asawa, may respeto ka, hindi mo siya pinahihiya. You are storing treasure in heaven. Kaya dito po sa lupa, iniimpok ang kayamanang yan. Dito rin po sa lupa, sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Basahin po natin doon sa aklat ng Philippians
chapter 2 verse 10. Mabubuting gawa po yung iimpukin natin, and we are storing treasures in heaven. So, Hindi pala. Ephesians chapter 2 verse 10. Pakilagay mo nga, Kobe. for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, yung po palang kayamanan na gusto nating impukin sa langit ay sa pamamagitan ng good works. Ang sabi po rito, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Yung good works po, yun ang kayamanang iniimpok natin sa kabila na hindi tinatanga at hindi mananakaw. Yung ating good works. Mabuti kang anak, mabuti kang asawa, mabuti kang kapitbahay, matulungin kang tao, mapagmahal ka, maging doon sa mga taong hindi nagmamahal sa iyo, minamahal mo, you are storing treasure in heaven. Kaya ang sabi rito, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ay bakit po tayo dapat talagang mabuhay sa paggawa ng mabuti? Dapat po pag meron tayong pagkakataon na makagawa ng mabuti, wag na natin palampasin. Gawain ka agad natin. Gusto mo mag-outreach, gawain mo ka agad kasi good works yun eh. Good works po yung mag-outreach. Na ikaw ay makasagip ng kaluluwa ng isang tao sa kamatayan ng kanyang kaluluwa. Good works po yun. Huwag tayo magpatumpik-tumpik. Kailangan habang tayo may oportunidad na gumawa ng mabuti, and that is, we are storing treasures in heaven. Basahin natin sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 9 and 10. Pakibasa mo nga, Kobe. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially of those who are of the household of faith. Ang sabi po rito, so then, as we have opportunity, kung meron po tayong pagkakataon, wag na tayong magpatumpik-tumpik, gawain na kaagad natin yung mabuti na ninanais natin gawin. Kung ikaw ay gusto mo makatulong sa iyong mga kapatid, gawin mo na. Sabi nga whatever your hand finds to do, do it with your might. Ang sabi naman dito sa Galatia, so then as we have opportunity, let us do good to everyone. Dapat po huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Why? Kasi tayo po nag-iimpok ng kayamanan sa kabila sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabuti. Ito po yung tawag sa atin ng Panginoon. Yung mabuti nating ginagawa, hindi po yun mabubura. Hindi rin yun mananakaw ng mga magnanakaw dito sa lupa. Sapagkat yung po'y recorded, every day naka-record po yung lahat ng ginagawa nating mabuti. Wala pong makakaagaw noon sa atin. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Wala pong makakaagaw noon. Basahin naman natin ngayon kung ano ang magaganap during Judgment Day kung tayo ay gumagawa ng mabuti at masama. Kung tayo po napili natin magnakaw dito, magnakaw doon, magchismis dito, magchismis doon, magsiraan dito, magsiraan doon, mapuot ka rito, mapuot ka roon, laging puro hatred ang laman ng iyong puso at galit. Meron din pong reward yan sa bandang huli. Pero kung ikaw na may mapaggawa na mabuti, mapagmahal ka sa iyong magulang,
you honor your father and mother, you respect them, and you are obedient to them, you are storing treasures in heaven, my dear brothers and sisters. But if you hate your parents, God will hate you also, my dear brothers and sisters. Kasi may kapalit po yung ating mga ginagawa rito sa lupa. Let us read in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So malinaw po ito na kung ano man ang ating ginawa habang tayo nabubuhay, ay haharap po tayo sa judgment. Yun nga po yung sinabing nakatakda, itinakda ng Diyos ng isang tayo mamatay once, to die once, and then judgment. Appointed po yun, nakatakda po yun, hindi mababago. At dito po sinasabi ni St. Paul in his letter to 2 Corinthians, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due, what he has done in the body. Kung ikaw'y mapagmahal sa iyong asawa, marespeto ka sa iyong mga magulang, ikaw ay matulungin sa iyong kapwa na hindi ka naghihintay ng kapalit, ikaw ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal sa iyong paglilingkod sa iyong kapwa. So therefore, ikaw ay tatanggap ayon sa iyong mga ginawa, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So I would like to advise you, brothers and sisters, we have to choose doing good than evil. Kailangan pong gawin natin mabuti kaysa masama, sapagkat tayo po ay magsusulit sa harapan ng Diyos. And yung pong ating mga ginagawang yan, talaga pong ating tatanggapin ang kabayaran ng ating lahat ng ginawa ng tayo nandito pa sa lupa. Basahin natin sa aklat ng Revelation chapter 20 verse 13. Ito po ang sinasabi. Pakibasa mo nga, Kobe. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. So napakalinaw po, according to what they had done. So yung pong ating mga ginawa, after that we receive our Lord Jesus Christ, sabi nga ng mga born again, receive our Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kailangan po, after receiving our Lord Jesus Christ, we have to abide and we have to be obedient to His commandments. Every day we have to follow all the commandments of God, and we are storing treasures in heaven, because we will be judged according to what we have done. Simulan natin sa 12, Kobe, hanggang 13. You read it. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. So, ilang beses na inulit po rito yung what they have done. Sa 12, ito po sinasabi, mga kapatid. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. Yan po kasi yung scenario, yung scene during the judgment day. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were opened.
Then another book, isang libro po itong, another book was open, which is the book of life. Doon po nakalista yung treasures na ating inimpok sa langit. Because sabi nga ng Panginoon, store treasure in heaven. So dito po sa aklat na ito nakasulat yung lahat ng ating ginawa. Then another book was opened, which is the book of life, and that is the book where all the good things that we have done here on earth was recorded. Diyan po naka-record lahat yon. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books. Yung pong books na binabanggit dito is the Bible, especially the Gospel of our Lord Jesus Christ, the New Testament. It is a compilation of books, kaya nga po Bible, dahil bibliotika, parang library po kasi yung meaning ng Bible. Compilation of so many books. And the books and the book and the dead were judged by what was written in the books. Kung nasunod po natin yung mga nakasulat sa Biblia, ang ibig sabihin, according to what they had done, ayon sa kanilang mga ginawa. Ang tinatanggap po na kabutihan na ginagawa natin sa araw-araw ng ating buhay ay according to what is written in the books. Ang nakasulat po sa books na ito in the Bible, if you are a children, honor your father and mother. At kung ikaw naman ay magulang, turuan mong iyong anak ng kabutihang asal. Yan po yung mga katuruan ng Biblia, my dear brothers and sisters. And we are on the way of storing treasures in heaven kung tayo po'y magiging masunurin sa kanyang mga kautusan. Sa verse 13, and the sea gave up the dead who were in it, death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. Kaya hindi po sapat lamang yung pananampalataya lamang. Kailangan pong mayroong ginawa tayong mabuti sa Diyos at sa ating kapwa. Sabi nga ni Sister Merly, ni Sister Shirley kay Sister Merly, you have to prioritize God. Kailangan priority sa iyo ang Diyos. Tama po yun. At sabi naman ni Sister Merly, hindi po ako nakibo kasi tinatanggap ko po talagang mali ako. Maganda po yun, my dear brothers and sisters. At palagay ko, you are on the way to salvation. Patungo kayo sa kaligtasan kung iuunahin po natin ang salita ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 33, ito po ang sinasabi. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ang sabi po rito, but seek first. Pangunahin po kasi talaga, hanapin mo yung kanyang kaharian. Ay saan ba masasagpuan natin ang kanyang kaharian? Saan natin matatagpuan ang kaharian? Sa pananampalataya sa kanyang gospel. Basahin po natin yung Mark chapter 1 verse 15. Ito po ang sinasabi. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So, gusto mo na mauna ang salita ng Diyos, ang Diyos sa iyong buhay? The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Gusto mo na unahin talaga ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran? Repent and believe in the gospel. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent, magsisi tayo at manampalataya tayo sa ebanghelyo ng Panginoon.
Kailangan po tayo maniwala sa Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi po sapat na pananampalataya lang, kailangan may gawa. Kailangan po may gawa ang ating pananampalataya. Basahin natin sa aklat ng Second Peter chapter 1 verse 5 and the following. Sunod. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ayan, ha? Kung gusto ninyo maging mabunga, mabunga ang inyong pananampalataya sa Panginoon at ang kaalaman sa ating Panginoon Jesucristo, kailangan isabuhay natin yung mga ini-enumerate ni Saint Peter. Babasahin ko ulit sa verse 5. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge. Supplement. Tagalogin nga natin yan, Kobe. Oo, at dahil din dito, sa pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyo ang sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Dapat pala dadagdagan natin yung ating pananampalataya ng ng kagalingan, at sa kagalingan ang kaalaman. Hindi lang pala sapat yun, kailangan meron dagdag na gagawain. Ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya, o idagdag, supplement idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ng kaalaman, verse 6. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay kabanalan. Kailangan po pala itong mga in-enumerate na ito ating gampanan at isabuhay upang tayo tunay na makapag-impok. Dadagdagan natin yung ating pananampalataya ng mga mabubuting gawaing ito: pagtitiis, pagpipigil, kabanalan, at verse 7. At sa kabanalan ay mabuting kalooban, yung mabuting kalooban sa kapatid, sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Kailangan tayo punong-puno ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa ating kapwa, at sa mga tao nakapaligid sa atin. Verse 8. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayang maging tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po pala namumulaklak at namumunga yung ating relasyon kay Kristo kapag tayo ay isinasagawa natin yung mga katangiang ito na ini-enumerate, na idinagdag sa ating pananampalataya. Kailangan tayo mapagtiis, mapagmahal. Ibalik mo nga uli sa 7 and 6. Saka 6, ilagay mo 6. At sa kaalaman ay pagpipigil, at sa pagpipigil ay pagtitiis, at sa pagtitiis ay kabanalan. Yan po mga bagay na yan, dagdag natin sa pananampalataya upang tayo, ang sabi niya, ay maging mabunga sa ating pananampalataya sa Diyos. Kailangan po with action, sapagkat sa pamagitan po ng action, doon tayo, we are storing treasure in heaven. Kailangan with action, mga kapatid. Pagka ikaw ay mayroong gustong tulungan, tulungan mo kaagad. Habang ikaw ay mayroong pagkakataong magawa mo ang pagtulong. Ganun po yun sinasabi ng banal na kasulatan.
Ang sabi po roon sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 27, kung talagang gusto mong tumulong, ganito po sinasabi. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. So kapag talagang magagawa mo naman pala yung mabuting iniisip mo, ay huwag ka na magpatumpik-tumpik, gawin mo na kaagad ito as you have an opportunity to do good. Kailangang samantalahin na natin kaagad. Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to do it. Kung alam mo na at nasa iyo namang kapangyarihan ang makagawa ng mabuti, ay wag ka na magpatumpik-tumpik kapatid. Gawain mo na kaagad yon. Kasi baka dumating yung panahon, wala ka ng power na magawa yung mga bagay na mabuting iyong iniisip. Yan po ay sa ating topic na pinag-aaralang kung paano mag-i-store ng kayamanan sa langit. Yan po ang mga hakbangin ng isang mananampalataya. Kung nais nating, if we want to store treasure in heaven, the treasure in heaven is by doing good according to the commandments and the gospel of our Lord Jesus Christ. Kailangan isabuhay natin yan, yung paggawa ng mabuti. Lahat ng mabuting itinuturo ng salita ng Diyos ating gampanan upang tayo ay mamuhay sa kabanalan at hindi tayo magsisisi sa pagdating ng panahon sapagkat nakatakda po yung judgment. Sabi nga roon sa Hebrew 9:27, as it is appointed that man to die once and then judgment. As just it is appointed for man to die once and after that comes judgment. Appointed po ang kamatayan, appointed din ang judgment. Katunayan po, pag sinabing appointed, wala pong makapagbabago noon. Ang Diyos lamang may kapangyarihang magbago, magdagdag. Pero ang tao po walang power na madagdagan ang kanyang buhay. Basahin natin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Ito po sinasabi. No man has power to retain the spirit, or power over the day of death. There is no discharge from war, nor will wickedness deliver those who are given to it. So, no man has power to retain the spirit or power over the day of death. There is no discharge from war, nor will wickedness deliver those who are given to it. So, kailangan po talaga samantalahin natin as we are still alive. Lagi natin tatandaan, kailangan po samantalahin natin ang pagkakataong gumawa ng mabuti and we are storing treasure in heaven. Galatians chapter 6 verse 9, as we repeat the verse of St. Paul in his letter to Galatians. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. And let us not grow weary of doing good. Wag na tayong tatamad-tamad na gumawa ng mabuti. Wag tayong magsawa. Yun ang ibig sabihin pala nun. Wag tayong manghinawa na gumawa ng mabuti. For in due season, we will reap if we do not give up. The reward is waiting to each and every one of us if we will not grow weary of doing good. Lagi tayong gumawa ng mabuti. Habang tayo'y nabubuhay pa before the appointed time of our life, kailangang gumawa na tayo ng mabuti. Lagi nating tatandaan, may hangganan ng ating buhay. Parang isang awit, may simula at may katapusan. Basahin natin ang kawikaan o ang Proverbs 9 verse 10. Ito ang aking inihihimok sa bawat isa sa inyo.
Proverbs chapter hindi, Ecclesiastes chapter 9 verse 10 pala. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatever your hand finds to do it with your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. So, kailangan po kung ano man yung ninanais na gawain ng ating mga kamay, lalo na po sa kabutihan sa ating kapwa, sa ating relasyon, sa ating paglilingkod, sa ating pamilya, magandang pangarap natin sa ating mga pamilya. Whatever your hand finds to do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom and Sheol to which you are going. Kailangan po talagang tayo ay kumilos ng paggawa na mabuti. At malapit po ang ating gagawa na mabuti, nakapaligid lamang sa ating buhay araw-araw. At ang paghatol ng Panginoon, nakabatay yan sa araw-araw nating ginagawa. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Pakibasa mga tuloy-tuloy. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. 12. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. So yan sa 12 babasahin, simulan natin sa 12, babasahin ko. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw, 13, each one's work will become manifest. Ang magpapakilala po sa atin mga ginagawa araw-araw. For the day will disclose it. For the day will disclose it. Ang araw po ang magpapahayag nito. Yung araw kung paano natin ginugugol yung ating panahon araw-araw. Baka nung Lunes ay ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong kapitbahay. Nung Martes, tinapunan mo ng basura yung kanilang bakuran. Nung Miyerkules, ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Lahat po yan naka-record, my dear brothers and sisters. And the day will disclose it. Ang araw ang magpapatunay kung tayo'y masunuring anak. Kung tayo ay nag-iimpok ng kayamanang mahalaga sa langit, ang araw din ang magpapahayag niyan. Kaya babantayan natin ang ating sarili kung araw-araw ay tayo gumagawa ng mabuti, sapagkat ang bawat araw ay nakalista sa Book of Life in Heaven. Kaya simulan natin araw ng Lunes, kinakailangan tayo gumawa ng tumulong ka sa mga mahihirap. Ikaw ay naging mapagmahal na anak sa iyong mga magulang. Martes, ikaw ay tumulong na naman doon sa mga nangangailangan. Ang araw po ang magpapatunay kung sino tayo, kung talagang tayo ay tunay na naglilingkod sa Panginoon at gumagawa ng mabuti. So kailangan po araw-araw ang ating isipin at ang ating isaksak sa ating puso ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Huwag nating kakargahan ang ating puso ng mga puot, galit, hinanakit, sapagkat ito po ay hindi maganda. Ang magagawa ng ating katawan ay masama sa ating kapwa. Pero kung ang ating laman ng ating puso ay paggawa ng mabuti, yung pagmamahal sa ating kapwa, kasama po niya nakikilos ang ating katawan upang makagawa ng mabuti. At dito po tayo binabantayan ng Diyos. Each one's work will become manifest, for the day will disclose it,
because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work each one has done. Pagdating po ng Judgment Day, makikilala ang bawat isa sa atin sa lahat ng ating mga ginawa day after day, araw-araw, kung tayo ay sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Araw-araw nga, if you have opportunity, do not go weary in doing good. Kaya nga, utos po yun ng Panginoon. So, iyan po mga kapatid ang ating munting pag-aaral sa kanyang banal na salita. At alam ko po, ito ay aral ng Panginoon. Hindi ko po aral to sapagkat ito po ay aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po'y tagapagsalita lamang niya at itinuturo sa atin ng Panginoon kung paano tayo makapag-iimpok ng kayamanan sa kabila. Kaya nais ng Diyos, araw-araw ang ilagay natin sa ating puso ay yung mabubuting bagay upang tayo'y kumilos ng ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Luke chapter 6 verse 45, uulitin ko uli sa inyo para tayo'y talagang makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Basa mo nga, Kobe. The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Ang sabi po rito, the good person out of the good treasure of his heart produces good. So, kailangan po yung ating puso, babantayan natin. Kailangan yung ating puso, ang nilalaman nito ay pag-ibig, pagtitiis, paggawa ng mabuti sa ating kapwa, pagmamahal sa ating kapwa. Huwag nating haluan ang ating puso ng masasamang kaisipan sapagkat ito po ay pagsusulitan natin sa pagdating ng Judgment Day. So, yan po, my dear brothers and sisters, ang aking may ibabahagi sa araw na ito. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos. Huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Habang tayo'y buhay pa, ay samantalahin natin, gampanan na natin ang buong husay ang ating paglilingkod sa Kanya. Huwag na tayong mag-atras abante sa ating pananampalataya sa Diyos. Manampalataya tayo sapagkat bawat araw ay binabantayan ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Kung ito may mabuti o masama, nakarecord po yan sa langit. My dear brothers and sisters, nawa ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kabutihan ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Thank you very much, Brother Albert. So after this will be a song, and then followed by the closing prayer. After you finish it, you always go like this. You go like, Anirisip ko rin. because Lola's always like, may the Lord, what do you say? May God always. So kaya ang kapayapaan ng pag-ibig ng Diyos at siyang maghari sa bawat isa sa atin. And then they go like, Amen. Amen. Holy and righteous, as Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Dahil unang-una po, Panginoon, nagpapasalamat po ako na narating ko na naman po ang panibagong taon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Naway bigyan niyo pa po ako, Panginoon, ng marami pang blessings, Panginoon, at kalakasan sa aking pangangatawan, Panginoon. Ilayo niyo po ako palagi sa kapahamakan, Lord. Nagpapasalamat po ako, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Ito po ay malaking blessing sa akin, Panginoon, na narating ko na naman po ang panibagong taon ng aking buhay, Panginoon. Maraming salamat po. At maraming salamat din po, Lord, sa araw na ito, Panginoon, dahil nandito naman po kayo, Panginoon. Muli na naman po naming nagampanan ang aming gawain, Panginoon, sa linggong ito, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga taong ginamit mo para po parating sa amin ang inyong mga banal na salita, Panginoon, na si Brother Albert, Panginoon, at ang kanyang apo, Panginoon, na si Brother Kobe, Panginoon, na kanyang ginagamit para po sa inyong ginagamit, Panginoon, para po may parating sa amin ang inyong mga banal na salita, Lord. Gabayan niyo po sila, Panginoon, lalong-lalo na po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Lord. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Lord. Bigyan niyo pa po, Panginoon, ng mas marami pang kaalaman si Brother Albert, Lord, para po mas marami pa siyang mai-share sa amin, Panginoon, ang inyong mga banal na salita, Lord. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang iba ko pang mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon, si Sister Shirley, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil maganda na yung tinitirahan niya ngayon, Lord. At naway maging masaya sila, Panginoon, sa kanilang bagong bahay, Lord. Naway maganda po ang kanilang pagsama-sama, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon, kasama ang kanyang pamilya, Panginoon, mga anak, Panginoon, na si Babe, Panginoon, at ang kanyang mga apo, Lord, at ang asawa ni Babe, Panginoon. I-bless niyo po sila, Lord. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katiwasayan sa kanilang pamumuhay, Panginoon. Lord, ganun din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo si Sister Levi at si Brother Randy, Panginoon, 10 ng kanilang pamilya, Lord. Gabayan niyo po sila palagi, Lord. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa kapahamakan at ang kanilang mga anak, Panginoon. Ganun din po, Lord, si Brother Bert, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Lord. Lagi niyo po silang gabayan, Panginoon, at i-guide po, Panginoon, sa lahat ng kanilang pupuntahan, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ganun din po, Lord, ang aming mga kapatid sa Pilipinas, Panginoon, sila Sister Joyce, Panginoon, sila Sister Merle, sila Sister Melinda, Panginoon. Lagi niyo po silang gabayan, Panginoon, naway marami pa pong mga kaluluwa, Panginoon, na kanilang maakay, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Lord.
Lord, ganun din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking pamilya sa Pilipinas, Panginoon, ang buong pamilya ko, Lord. Gabayan niyo po sila, Lord, kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. Inaabot ko na po sila sa inyo, Panginoon, kayo na po ang bahala, Lord, na gumabay, Panginoon, at mag-guide sa kanila, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang aking anak, Panginoon, na si Aileen, Panginoon, lagi niyo rin po siyang gabayan, Lord. Bigyan niyo po siya ng lakas ng loob, Panginoon, at lagi niyo pong hipuin ang kanyang puso at ang liwanagan ang kanyang kaisipan, Panginoon, para po lumakas ang kanyang loob, Panginoon. Pamilyang pati in Christ Jesus, Panginoon. Ang mga pamilya nila sa Pilipinas, Panginoon, lagi niyo po silang gabayan, Panginoon, at ilayo sa kapahamakan. Nataas ko rin po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming pasasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Everybody, let's thank the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach charm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank
Thank you very much, everyone, who attended today's service. And hope to see you again next Sunday for another service to the Lord. Have a blessed day to everyone.